Hello everyone, good afternoon uli. Good day. Another milestone of my life, part 2. Ito yung routine kasi sa ibang section ng aking bahay ay merong in charge. So dito sa section na ito, ang in charge ay ang aking asawa ng aking apo. At ang kasama niya yung aking pamangkin. Dito sa side na ito, in charge sila maglinis ng kanilang sariling CR, yung dirty kitchen, yung kitchen namin, kasi meron kaming pugon. Yan sa likod niya. Kailangan malinis kasi pag nagluto tayo ng dirty kitchen, uling ang aming ginagamit. Kasi ang asawa ko, gusto niya, ang luto namin ay uling. So, dito siya at saka ang CR nila kanina, nakita ninyo na nilinis niya. Actually, meron din kaming dishwasher. Pero hindi masyadong nagagamit kasi pag may tao naman, iba din kasi ang linis na pag ang tao ang naghuhugas ng pinggan. So, dito ang kanilang dining area. Dito sila kumakain. So, siyempre, sila ang in charge. No? Kaya dito nagwawalis itong si Nor. At pinasok niya rin, kasama sa assignment niya, pinasok niya rin ang kanilang dressing room. May sarili kasi silang dressing room, no? Dito sila nagabihis, nagaayos ng kanilang mukha, basta dito sila, mga damit nila, dito nalagay. So, kailangan linisin nila. Then, pinasok naman niya ang kanilang kwarto, 3 bed ang nandyan. Natutulog pa yung isa kong apo. Kailangan nilang linisin ang kanilang bed. 3 sila, si F, si Che, kag si Ta. Si Nor, hindi naman dito sa amin natutulog yan. Nandito lang siya sa umaga. Sa hapon, umuwi sila, sinusundo ng kanyang asawa. Pero, tumutulong siya sa akin bilang lola niya. Kasi alam naman ninyo, ang aking bahay, hindi ko kayang ako lang isa. No? Ako, lang sa kanila, ginaguide ko lang sila. So, ito yung hallway namin, palabas. Paakyat sa 2nd floor, 2 hagdanan yung kanyang in charge sa kanila. So, yung hagdanang ito ay sila ang in charge. Pati ang aming stock room number 2. No, sa stock room. Dito siya. Dito sila. Dito ang aking mga extra baggage, sapatos nila, kasama ang aming mahal na pusa, si Gatsby. At ito yung pathway na puno pa ng mga construction materials. Kasi nga ongoing pagid ang akong balay. Budlay ning makaasawa, kita ka engineer. Kaya daw hindi matapos-tapos ang bahay. Pareho sa karpentero. Maraming mga dagdag. So, kasama yan sa kailangan linisin. Diba? Sabi ko nga sa inyo maganda ang malinis. Parang atong mga bana, ginaulit-ulit ko, hindi mga pitbahay. So, meron din ako ditong parang dining, pero ito ay entertaining area ko. Kung may bisita ako, dito kami nag-uusap. Instead nga, sala set, dining, para kung may offer ka na pagkain, no? Para lang din kayong kumakain. So, very good ito si Nor, malinis magtrabaho kahit na hindi mo yan siya utusan. Then, pumasok naman siya sa aming dining. Ito yung kinakainan naming pamilya. Araw-araw dito kami kumakain. Dito sa area na ito.
Meron kaming sa third floor, second floor, pero hindi ako masyado. Dito kami sa baba. Adjacent kati ito ng aming kwarto. Yan, nagalinis si Nor. Maya-maya, magdating si Bata, busy pa siya. Nagpakain ng aming mga alagang hayop. Meron kasi kaming pato. No? Then, dito na. Kainan namin ito. Kapihan. No? Every morning dito kami nagkakape. Kaping area. Yan. Meron kami dyan. Native na kape ang aming iniinom. Para healthy body. Dito rin ang aking pantry. Ang pantry ko, yung isang ref ko, actually hindi pa yung sirang ref. Nagasungaw lang siya, pero ang makina niya, naku, garantisado. Ginawa ko siyang pantry. Nililinis din niya ni Nor. Tinitingnan niya rin kung malinis na. Pag may dumi, inaalis niya. Very good talaga. Katabi yan ng aming ref. Kasi sabi ko kay Nor, tingnan mo Nor ang ref everyday. Tingnan mo kung meron bang pagkain dyan na hindi na pwede. Alisin mo. Then, linisan para amoy pagkain. Meron din akong freezer, pero yung freezer na yan, ginagamit ko lang pagka maraming isda. Pero pang daily lang naman, wala. Kung minsan kasi, mapunta kami ng Libak, punta siya Palimbang, marami kaming mabiling isda, o di ilagay sa freezer. Kasi hindi magkasya sa rep. At siya rin ang in charge para maglagay ng mga tubig sa pitchel at ilalagay niya sa aming refrigerator. So, tapos na si Nor diyan sa dining namin. So, kailangan niyang ituloy-tuloy, no? Actually, konti lang naman ang dumi ng aming bahay kasi konti lang man kami. Pero kailangan lang talaga araw-araw linisin. Kasi ang alikabok, hindi natin alam kung saan nanggagaling. Na ito namang area na ito, meron akong maliit na garden. Green. Pero parang plano ko ito, palagyan ko ng tiles. Kasi parang narurumihan ako. Pero dito, mga tanim ko ang nandito. Yung mga tanim na nakagapakuha ng stress. Nilagyan niya ni Mr. ko ng parang grill sa taas kasi nagtanim kami nagtanim kami ng nakalimutan ko. Grapes. Na aywan ko anong itong grapes na ito. Hindi namumunga. My God, sige ko putol ang kanyang sanga. Magtubo man, pero puro dahon, wala akong makitang bunga. Hay na lang. Matagal na ito. Siguro mga almost 5 years na or 4 years na rin. Sige lang, kasi maganda naman tingnan yung dahon nila na kumakamang doon sa frame na ginawa ng aking mahal na asawa. Yan, so dalawa sila ni Bata. So, dahil tapos na yung doon sa first floor, syempre, ang assignment nila na iba sa second floor. So, yan, inunan niya muna yung hagdanan way papunta ng aming basketballan. Dito kasi meron ding ginagawang lababo, CR, no? Kasi lalagyan din ito ng lulutuan. Kitchen, number 2. Actually, number 3 na siya. Kaya dito sa baba, 2 ang kitchen ko. Wala ako gapahambog, pero totoo yan. Gusto ko lang i-share sa mga naka-appreciate. Baka nga gusto nyo magpagawa ng bahay, at least may idea kayo. 'Di ba? Oh. So,
pinasukan na nila dito kasi sa ano, may 3 room. So, ito yung medyo malaki ang room. Itong nililinis ng aking pamangkin nga si Bata. Ang walang katapusan si Bata. Minamapler niya yan. Kahit walang nakatulog. Hindi namin yan nilalagyan ng cover kasi mahirap maglaba. So, nawala naman nagtutulog. So, ganyan lang. Kung may darating na bisita, di lagyan. Yan. May dining din ako dito. Yan. So, yun yung room number 1 dito sa 2nd floor. Medyo malaki. Room number 2, ito yun. Good for 1 bed only. Double bed. Pwedeng matulog 2 or 3. Yan. Nililinis din ito nila everyday para walang alikabok. No? So, ang kanyang ang bed kasi na ito mga bed nung mga anak ko nung sila ay naliliit pa. So, na-reserve ko talaga. So, ito naman yung room number 3. Dito, no, mayroon siyang sofa bed. Sofa bed. Bed talaga. Hindi pa nalagay ang mga aircon. Na unti-unti ko ang pagbili ng aircon. So, ipalagay ko ito one of these days. So, nililinis din ita. Room number 3 yan. Maliit lang din. Good for 2 person siya. So, ito yung kanilang labasan. Parang pathway. Labasan ng 3 room. Na meron din siyang sala. Ito yung ginawaan ko ng kurtina. Tinahian ko ng kurtina. Nilinis ko. Ito yon. At ang aking mga katropihan dyan, dito ko nilagay. Kasi na-find out ko, marami na parang pala akong nakuhang trophy. Hindi ko pa yan nailagay lahat. Mga certificates. So dito, may pathway ito, paakyat sa 3rd floor. So ito ay kanila din nililinis araw-araw. Yan, kita nyo, ang sipag-sipag nila. Naku. Ito yung nililinis nila, yung pathway na yan. Pasalamat din ako kasi ining mga batang ito ay palangga nila ako. Palangga ko man sila. Itong si Bata. Always niya yan ginalinisan. Alam niya kasi na si auntie niya masyadong delikadesa. Si Nor, ganun din. So, very good, very good, very good. Palangga ko man sila, alam na nyo. Gusto ganin nilang magpunta doon sa Kadayawan. Hamungaya. Pero, laging umuulan. Every afternoon. So, ito na yung beranda. Kasi ito may beranda. Itong 2nd floor. Nakalibot ito. At mayroon ding daanan dyan. Ang mga sapatos nila dito nakalagay. So, may beranda rin dyan. Mapanood yung kabila, yung assignment ko nandoon. So, may pintuan dira, pero nasaradahan. Kaya kailangan ni Nor pumunta sa kabilang pintuan. Di ba nagsabi ako last time na dapat ang kwarto, 2 ang pintuan. Para in case nga may mga problema, pwede ka makalabas. Na emergency, pwede kang makalabas. Yan yung parang nakuha ko dito sa aking asawa. Na dapat bawat floor merong exit, entrance. So, andyan na. Pasok na si Bata. Madugo pa ang laban nila dyan. Kasi may sala-sala pa rin dyan nila Princess. O yan, di ba? May sala-sala pa rin. Kailangan din linisin. O. Pero yung area na ito, hindi man ito mainit. Kasi nga, nasa gitna sila. Sa baba talaga, yung sa room namin ni Mr., hindi talaga mainit. Malamig. Kaya kung gabi, palagi ako kumot ng makapal. Kasi magpa-on pa ng aircon, grabe na kalamig.
mataba siya, ako payat. So, dito na, nagalinis na sila dito. Masyadong maganda ang paglinis nila kasi talagang may hirapan ka maghanap ng butil ng alikabok. No? Ganito na ang routine nila, araw-araw na ito. So, sana itong mga batang ito hindi magbago. Kasi kung ako lang isa, hindi ko kayang linisan ang mga ganitong kalapad na lilinisan. Pero we are very thankful to our Almighty. Pinuhunan din namin ito ng for almost sa buhay talaga namin mag-asawa. Masunugan pa kami noon eh. So, pumasok na sila sa kwarto ni Princess. Ito yung kwarto ng aking the one and only daughter na palangga ko gid. Wala siya ngayon kasi nandoon na siya sa Jensen. Doon na siya nagtatrabaho. Umuwi lang siya dito every Saturday and Sunday. Pagka Sunday, balik naman siya. Kaya napilitan akong magbili ng bahay doon kasi siyempre anak natin yan, palangga natin. So, ang nandito lang yung kanyang mga unga. So, meron siyang bathtub. Pero very seldom niya yan ginagamit. Meron din siyang CR. O, pati CR, nililinis ni Nor. See to it, Nor, na ang CR malinis. Ay, ipababa ko pa pala yung ano na yan, washing na yan kay hindi naman nagagamit. Dati kasi, nung nandyan pa siya, naglalaba siya ng damit niya. Ayaw niyang ipalaba. So, siya na ang nagalaba. So, dito na, pasok na si Bata, inaayos nila yung mga kalat. Actually, hindi kami nangingialam ng gamit. Kay naku, mahirap na. That is their comfort zone. Linisan lang para matauhay man ang pamatyag nila. No? So, yung the whole of the area na yan, bahay, yan ang kwarto niya. Hindi ko nga alam, baka pagagalitan niya ako kasi ayaw niya na i-expose yung kanyang So, ganyan ang itsura ng kanyang shower. No? Mas maganda ang shower niya kaysa amin. Ganyan ang aking unika iha. Yan. Sa bagay, this is a very remembrance, no? Pag mawala na kami ni Papa sa mundo, titingnan niya ito, maalala niya ako. Walang magawa sa bahay, yun ang linis kasi that is my passion, ang mag-arrange, maglinis, ayusin ang bahay, gampanan ang papel ng isang ina at isang may bahay. Magaling din akong mag-budget. Good treasurer din ako. So, ito yung kanilang tulugan. Pero actually, si Maddie dito natutulog. Si Maddie may sarili man siyang kwarto. Pero dahil wala si mami niya, so dito siya natutulog. Kailangan malinis talaga. Kasi si Maddie, pareho ko din. May asma konti. So, kailangan talaga walang alikabok sa loob ng bahay. Totally banned ang alikabok sa loob ng bahay. Tapos ako pa naman, ayokong may mga kalat-kalat yung mga damit. Gusto ko palaging hipid. Kung sa Ilonggo, hipid. Well arranged. Ibahin ang brief, ibahin ang panty, ibahin ang bra, ibahin ang blouse, ibahin ang medyas. Para maghanap ka, madali na lang. So, yan ang aking passion na dapat nakaayos lahat-lahat. Nainggit si Bata sa dresser ni Princess. Sabi niya, saan mo ito nabili, auntie? Ay, na lang. Anong ginagawa ng Japan surplus? Pati ang bed nila, Japan surplus yan, pero hindi yan gamit. Brand new. May brand new din kasi sa Japan surplus. Wala lang siya side table.
Foam. Kailangan mo din bilihan ng foam. Frame lang at saka headboard ang pwede mong mabili. Pati yung akin, yung amin ni Papa, Japan surplus pa din. King size yan, malaki. So, kahit yung kanyang cover, kailangan mong king size ang iyong bibilhin. Kasi, malalaki sila. Very big. So, tapos na sila. Labas na sila sa kwarto ni Princess. Kasi marami pa silang gagawin. Pag maglinis kayo, lingunin ninyo ang nilinisan ninyo kung wala kayong naiwan. So, dito naman, pinasok naman nila yung kwarto ni Maddie. Kasi, si Maddie may sarili din kwarto. Yung apo kong babae, the only girl din. Nga puwerte ka palangga ko sa ilang mga bata. Kahapon ako ang assignment sa kwarto ni Kuya. Si Maddie sila kasi nandito sa second floor. Ang kay Kuya doon sa aming master's bedroom dati. So siya ang nag-occupy. Wala siya sang cover kasi nga doon siya natutulog sa kwarto ni Mami niya. And then, the favorite color of Maddie is blue. Pareho lang sila ni Ma'am Pale ang mga blue. Ang gusto nila blue. Kaya, wish come true. Pag sabi niya, I like blue, Papu. So, Papu put up blue. Everything is blue. Everything is blue. So, wala tayong magawa kasi everything is blue. So, blue dapat ilalagay. Kita nyo? Pati light niya, blue. Kaya, bigay natin ang hilig ng ating mga apo. Minsan lang yan sila maging bata. Pag matanda na yan, wala na. Ewan ko lang, sana maalala pa rin nila tayo. So, ito yung kanyang CR. CR ni Maddie, blue din. Ang kanyang inidoro, blue din. So, ganyan. So, lahat ay blue. Kasi yun ang gusto niya, blue. So, tapos na, malinis. So, doon na kami sa veranda ng aming, sa loob kasi ng bahay, meron kaming hagdanan. Main yan na hagdanan. Yung mga hagdanan na nakita ninyo, yan ay mga exit. So, ito yung main. Blue ang kurtina ko. Kaya parang maganda ang blue. So, paakyat na si Nor sa third floor. Kasi dito may daanan din ang third floor. Sa kabila, may daanan din ang third floor. Kasi may exit nga. Yan ang tandaan nyo. Pag magpagawa kayo ng kwarto nyo, dalawa dapat pintuan nyo. Entrance and exit. Tandaan ninyo yan. Kasi para safety kayo. May mga delikado. Makalabas kayo. Kung maghabulan kayo ng asawa mo kay gaaway ka mo, may exit ka, dalagan ka. Bisag ano pa niya ka habol sa imo, di ka niya mabtan. O diba? Pero kaming dalawa ni Mr. hindi naman. Dito nyo makita na ang Ilonggo kag ang Muslim ay nagmamahalan forever. Diba? Forever. Hindi ko pa naman din nakita si Mr. ko na nangaliwa. Nagsaselos lang ako dati. Siyempre, mga edad natin na nasa middle age tayo, perti tatakasilosa. Pay kung magtigulang nagali kita, naku, mawala na pala yan. Kaya kayong mga bata pa, selos kayo, ubusin na niyo yung selos nyo. Pag matanda na kayo, ay wala na yan. Hindi na ninyo yan isipin. Ayaw na ninyo yan mag-stress ng ganyan. So, hagdanan papuntang third floor. Oy, ang kurtina ko, remember ko sa ano yung nagsara na pintuan ng tindahan ng Incheck. 3F. Oh, maganda. Babalik sana ako kay nagustuhan ko siya. Wala na. Nagsara na sila. Oh, pero sige lang. At least nakabili ako
remembrance ko sa kanila. So, dito na kami sa third floor. Sa may sala-sala ni third floor. Meron lamesa dyan si Mr. ko. Drawing table niya yan. May drawing table si Mr. dyan kasi engineer, di ba? So, maybe pag nag-retire na siya, yan na ang kanyang paboritong upuan. Ang kanyang table na yan. So, pumasok na sila sa aming recreation area. Ito yung aming home theater ko, no? Hindi pa siya fully furnished. Puno yan ng sound system. Meron pang mga drum. Sa apo ko yan, kay pinaaral namin noon. Si kuya, pero hindi siya interesado. Kaya naging dyan na lang. Kung gusto namin magkanta-kanta kag mamukpok, pukpok lang. Wala naman mawala. Malakas kasi ang sounds dira. Ang videokehan ni Maya, grabe. Galagabugda. Matinis, maganda. Buo ang boses mo. Kahit hindi ka marunong kumanta. Ay nako, mapatadlong niya ginang imo boses. No? Diyan din kami nagkantahan ni Sir Crispin. And sana makabalik si Sir Crispin. Kasi mag-jamming-jamming naman. Kasi nga, sa panahong ito na na-stay na ako sa bahay, happy ako na merong bumibisita sa akin. 'Di ba? At least may kaistorya tayo. So, dito sa area na ito, meron ding kusina. Kita nyo, may dining. Pero ang dining niya is good for 4. Tama lang sa 4 katao. Pero yung lamesa na yan, pwedeng i-extend. Yung galing bala sa surplus, Japan surplus, na pwede mo siya ihumlad. So, meron ding CR. Yan ang CR namin dito sa 3rd floor. Very seldom ito nagagamit, pero malinis siya. Palagi ko yung ginapalinis. Meron siyang shower, meron siyang lababo, merong panglinis, no? Kasi nga, kailangan malinis palagi. Kay magbahay ka naman lang at marumi, nagastos ka naman lang, nagpa-tiles ka na, nagpapinta ka tapos marumi, hindi masyadong justifiable yun. Kasi ang dumi maalis, 'di ba? Kailangan alisin natin. So, dito na si Nor nagalinis. Dalawa sila ni Bata nagtutulungan sila. Kasi nga masyadong malapad. So, si Bata, kung maglinis, pwede niyang gamitin ang lababo, ng trapo niya. No? Kasi, pag matapos niya linlinisan, kompleto rin dito. Kung gusto mong dito magkain, pwede ka magluto. May pugon ako dira. Mas maganda gani ang pugon ko diri kaysa dito sa baba. May plato ako dyan. May sterilizer pa ko. Mahaba, malaki. Kay Ma'am Nelly yan. Kasama kami niya nung bumili kami. May mga reserve ako dyan na plato, baso, pitchel, tanan. Kasi pinuhunan ko talaga yan. Whole of my life, pinuhunan ko talaga yan. Sa totoo lang. Kasi masyado akong masinop. Inchik bay. Pero dito naman, sa 3rd floor, meron pa rin kaming terrace. Ayan, may veranda. Kita nyo? Pero ang kanyang atop, nilagyan ni Mr. ng plastic, yung para daw maliwanag. Pero maliwanag naman, parang plano namin itong lagyan na lang ng scene para maganda. Kay mainit siya kung mainit. Pero mini-maintain lang yan, linis dira. Actually, may mga lights yan sa gabi, iba-ibang kulay. Tapos, meron man yan siyang upuan dyan na pag mag-upo-upo siya dyan, ayan, mayroon siyang, hindi ko yan inaalis, yan yung upuan na yan, kay Mr. yan ang upuan. Yan. Sa Japan surplus ko pa rin yan nabili. Tapos, meron pa rin another balcony. Ito yung exit.
Kasi 'di ba sabi ko dapat may exit ang bahay nyo. So yan, may exit na made of steel yan. Gikabit lang yan sa dingding. Gikabit lang yan. Nilagyan lang yan ng dito yan, pwede kang magpahangin-hangin. Sa gabi, akyat ka lang dito, makita mo ang kapitbahay mo. Kasi third floor yan. Tapos exit area yan. Pwede ka dito magbaba na hindi ka nadadaan doon sa main nga hagdanan, yung malaking hagdanan. Mga porcelain. Dito yan, pwede ka. So, dito sila bababa. Ganun ang routine ng kanilang paglilinis. Dito sila mag-end sa exit na ito. So, kanina nakita ninyo, gilinisan na ni Nor yung hagdanan. Pero, siyempre, kung magbaba siya at may makita pa siyang dumi, winawalis niya rin. At dito, kitang-kita yung aking frame na ginpagawa. Yung bang ginasakaan ka mga grapes niya nga walang nagabunga. Makita ninyo ang atop. Ang atop na pagkalapad-lapad. Yan. Makita nyo? Yan ang atop dira. Makita namin ang mga bahay ng kapitbahay, mga bubong ng kapitbahay. Pero wala ako dyan nagabunganga kasi kung magbunganga ako dira hanggang doon sa kabilang pader, marinig. The microphone lang ang bunganga mo. So, dito yan. Pero actually, ang ilagay ko lang dyan is yung mamahaling floor mat. 1,000 ang per square meters. Mahal doon sa City Hardware. So, yan na. Bumababa na sila. Kasi tapos na ang trabaho nila. So, bukas, ipakita ko naman sa inyo ang episode 3 na iba naman ang in charge doon. Kanya-kanya kasi kaming assignment. Dito, medyo malapad ang kanila kasi dalawa sila. Doon sa kabila, nagababay na si Nor. Si alam niyang ginabidyo ko sila. Yan. Siyempre, dapat meron tayong ma-post kay ginademand ni Meta nga dapat makapost ako ng aking vlog. So, wala akong alam na content, kundi itong aking everyday routine of my life. A day in my life. So, bumaba na rin ako. Akala ninyo, ngayong edad ko, hindi ko kayang akyatinan. My God, thank you kay Allah. Alhamdulillah. Kaya kong umakyat. Very thankful ako. Alhamdulillah, kaya kong umakyat. At hindi ako natatakot sa height. I never fear in height. So, yung baba na yan, so tiningnan ko gani yung frame sa baba. Ayan, o, diba? Ginastusan talaga yan ni Mr. ko para may akyatan ang kanyang mga orchids. Diba? Yan, kita nyo? So, dapat kahit sana hinihiling mo lang kay Lord, sana makaya ko siyang akitin every day of my life. So, bumaba na rin ako. Napagod ako. Kaya, siyempre ako nag-video sa kanila. So, ako ay nauhaw. Sa bawat ng aking bahay, sulok, may Tupperware akong may tubig. Para kahit saan ako abutan, meron akong pulutin na inumin. Thank you everyone. Sana nag-enjoy kayo sa inyong pag-watch.